May dinayo nga pala kaming Smash 160 na sobrang hirap nga daw paandarin ito at dumating na nga daw guys sa puntong hindi na talaga to mapa-start. Kahit sipahan pa raw yan ng maraming beses wala pa rin. At nanghiram pa nga raw sila guys ng isa pang Smash na motor para pagpalit-palitin at testingin yung mga parts nito. At ganun pa rin daw kahit walang issue yung nahiram nilang Smash. At napagawa na rin daw nila to guys sa kadahilan ng may issue pa daw yung makina nito. At kaya nga pala kami guys napunta rito para lang paandarin yung motor niya. Dahil ginawa na raw nila guys lahat ng paraan para mapaandar itong motor nila. Pero hindi pa rin daw talaga nila to mapaandar. At sa palagay namin guys kaya hindi nila to mapa-start wala kasi sila nitong bolang kristal. At napansin nga rin namin na naka full wave na itong motor niya. Kaya ayan yung una namin ito-troubleshoot kung nagka-problema nga ba sa pagkaka full wave nito. At kailangan nga pala guys sumilaw ng bolang kristal namin sa dalawang wire papuntang stator nito. At all goods naman. At bago nga namin i-troubleshoot yung pangalawang i-check namin i-repair muna namin itong dala namin multi-tester. At kaya hindi kami guys makabili ng bago may una kasi kaming pinag-iipunan para magawaan kayong lahat. At para masagot na rin namin lahat ng mga tawag nyo. Dahil sa ngayon guys hirap pa kaming makabili ng mga iba pang proper tools. Dahil need din kasi yan guys para hindi magasgas or masira yung mga babaklasin namin. At na-check na nga rin namin dyan guys yung pulser at all goods naman. At sa aming pagka-troubleshoot guys need nyo kasing alamin yung polarity ng trigger source ng CDI para malaman nyo rin kung compatible nga ba yung pickup coil nito. Kaya pagbabalik na rin lang namin guys yung socket wire nito at hindi nga kami babase sa color coding. Kaya ipapaanda rin na namin to para mapakita sa inyo na all goods na itong motor nya. At kita nyo naman guys na umandar na itong motor niya. Nakakala niya maraming parts na papalitan dito. At ipapakita na rin namin sa inyo guys na hindi talaga kami bumase sa color coding. At kitang kita nyo naman guys na magkaliis nga yung blue sa blue at green sa black. Kaya sa mga mekanikong katulad namin nagwa-wiring kailangan alamin nyo talaga yung mga function ng wire. At huwag kayo talaga basta-basta babase sa color coding. At dahil napaandar na nga namin to guys narinig na rin namin na may kumakalampag nga sa makina niya. At ang sabi nga sa amin guys ng may-ari signal bearing daw yung sira nito. Gawa nga ng napatroubleshoot na to sa iba at pinabili na rin siya ng pyesa. At hindi nga sana sa amin to ipapagawa ng may-ari. Komo nga ang sabi sa kanya pang overhaul daw tong makina niya. At nag-iipon pa araw siya guys at hindi pa sapat yung budget niya para mapagawa to. At dahil nasabi nga namin sa kanya guys na hindi nga talaga pang overhaul yung makina niya agad-agad niya na rin pinabuksan yung makina niya para ipagawa sa amin. Dahil ang hinala namin dyan guys damper lang yung sira nito. At napatunayan na nga namin sa kanya na may issue nga itong pyesa niya. Kaya bubuksan na namin para mas maipakita sa inyo na sirang-sira na talaga yung clutch damper niya. At sa may pagbubukas nga pala guys ng primary clutch ingat din kayo sa pagbabaklas nito dahil pwede kasing makalas at mawala yung spring ng one-way clutch nito. At dito maipapakita na rin namin sa inyo na tama yung hinala namin na may damage na yung clutch damper nito na sobrang lakas na nga ng kalob. At kami na nga rin guys yung magmamachine nito para walang maging damage dahil need kasing i-press ng plate at clutch basket nito dahil meron kasi yan guys dalawang washer na isang flat at isang malukong at hindi basta-basta kinakabit ka agad. At ito na nga guys yung sinasabi naming washer na isang malukong at isang flat at meron nga rin palang tamang pagkakabit yan. At bago nga namin palabasin yung lumang ribit na natira pinapantay muna namin to para hindi magasgas at magka-issue yung lagayan ng ribit nito. At sa may pagka-grinder naman guys hindi dapat tamaan yung clutch basket na yan. Kaya dapat guys expert din kayo sa paggamit ng ganitong tools. Kaya tingnan nyo naman guys na wala talagang naging damage sa may pagbawas namin dyan. Kaya dito matatanggal na namin yung lumang ribit nito. At take note nga lang pala namin guys na dapat kako yung pinagpapatungan nyo na yan. At dito nakabili na nga pala kami ng bagong clutch damper na ipapalit namin dyan na original. Kaya dito ikakabit na namin to. After ilang oras nga guys dito tapos na rin namin itong gawin. At kitang kita nyo naman guys na wala na tong side by side at back forward na talagang fit na fit yung pagkakagawa namin dyan. Kaya dito isasalpak na namin to. At sa may paglalagay nga pala na yan guys dapat magkasabay yung primary clutch at secondary clutch kung hindi nyo pa tinanggal yung lock ng gear sa primary bell. At meron nga rin pala guys tagalawang washer nyan bago nyo ilagay yung same nut nito. Saka nyo higpitan ng 57 Nm. At bago nga namin tuloy yung isalpak yung clutch cover nito dito ipapakita na namin sa inyo na wala na talaga tong kaalog-alog kahit konti. Kaya dito isasalpak na namin yung clutch cover nito at ikakabit na rin yung mga bolts na yan. Saka namin ihigpitan ng 8 Nm. At take note nga pala guys na dapat itama nyo na rin yung clutch tooser nito na dapat alam nyo rin yung tamang pag-a-adjust dito dahil marami rin kasi nagkakabit ng mga lining na hindi i-check yung clutch tooser na yan. At pagkatapos namin i-adjust yung tooser ikakabit na rin namin yung kicker nito. At bago nyo nga pala guys ilagay yung footrest wag na wag nyo kakalimutan ilagay yung spring ng brake pedal dahil isa rin kasi yan guys sa tumutulong para bumalik ka agad yung tinatapakan yung preno. At dito tapos na nga namin itong gawin kaya dito maipapakita na namin sa inyo na functional na talaga itong motor niya at maipaparinig na rin namin sa inyo na tumahimik na itong makina niya. Kaya dito ipapaanda rin na namin to.
So yun na nga guys, narinig nyo naman na tumahimik na talaga itong makina niya at all goods na rin na umaandar na itong motor niya. Kaya dititestingin na rin namin dahil ang gusto kasi namin guys, kami yung unang masasatisfy bago yung may-ari nito at para malaman na rin namin kung functional ba lahat ng mga accessories niya. Para bago namin to iwan, alam na namin na all goods na talaga lahat sa motor niya. At ang nagastos nga lang pala niya dyan guys ay nasa 1.2 kasama na yung press, langis at labor. So yun nga lang pala guys, at kung gusto niyo pang madagdagan yung mga ganitong klaseng video, pa-like and share and pa-follow naman. Maraming salamat sa panonood.